Magandang araw at muli tayo ay magtatalakay ng panibagong paksa kaugnay sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik. Ang talakaying paksa natin ngayon ay ang kakayahang lingwistiko. Ano nga ba ang kakayahang lingwistiko? Ano ang lingwistika? At ano ang kaugnayan nito sa ating asignaturang komunikasyon? Simulan natin ang ating talakayan kaugnay sa kahulugan ng lingwistika. Ano nga ba ito? Pag sinabi nating lingwistika, ito ay makaagham na pag-aaral ng alinmang sumasakop sa apat na lawak ng pag-aaral ng wika. Maaaring ito ay ponolohiya, morpolohiya, sintaksis, at semantika. Ngayon, tingnan natin ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng apat na ito sa usapin ng lawak ng kakayahang linguistic o kakayahang gramatikal. Pag sinabi natin kakayahang linguistic o gramatikal, ito ay tumutukoy sa kaalamang leksikal. Ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa palabuuan, sa pagbubuo o istruktura ng mga salita. Ito ay ang pagtukoy o pag-alam ng mga tuntunin kung paano nagaganap ang pag-aaral ng mga letra o tunog, ang pagbubuo ng mga salita, ang pag-uugnay o istruktura ng pangungusap hanggang sa pagbubuo ng interpretasyon o kabuuang pagpapahayag. Isa-isahin natin ang pagtalakay sa apat na lawak ng pag-aaral ng wika. Una ay ang ponolohiya. Pag sinabi natin ponolohiya, ito ay makaagham na pag-aaral ng tunog o ponema. Sa madaling salita, pag sinabi nating ponema, ito ay terminolohiya o tiyak na terminolohiya sa larangan ng linguistics o linguistika. Pero sa karaniwang pagpapahayag, ito ay tinatawag natin o mas kilalang tunog o di kaya ay letra. Ang ating ponema ay mayroong dalawang uri. Maaari natin itong may uri sa dalawang kategorya. Una ay ang ponemang segmental at ang ikalawa ay ponemang suprasegmental. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng ponemang segmental kaysa sa ponemang suprasegmental? Pag sinabi nating ponemang segmental, ito ay mga makabuluhang tunog at ito ay may kumakatawan ng mga simbolo o letra sa bawat tunog. Di tulad kapag sinabi nating ponemang suprasegmental, ito ay mga pantulong na ponemang segmental at maaaring wala itong tiyak na simbolong kumakatawan. Subalit ito ay mabisa sapagkat ito ay nakakapagpabago o may kakayahang makapagpabago ng kahulugan ng isang salita. Tingnan natin kung ano ang mga halimbawa ng ponemang segmental at suprasegmental. Para sa mga ponemang segmental, ito yung tinatawag natin na patinig at katinig. Diba't ang ating patinig ay may 5 letra o 5 tunog. A, E, I, O, at U. At yung ating natitirang 15 letra sa abakadang Pilipino o abakadang Tagalog ay mayroong 15. Iyan yung sinasabi natin mga tiyak na tunog na may sariling kahulugan o may sariling tunog ang bawat simbolo at meron tong sariling kumakatawang letra o simbolo. Di tulad kapag inihalin tulad natin sa mga ponemang suprasegmental, ito ay maaaring tumutukoy sa alinman sa tono, haba, diin, at antala. Nagkakaroon ng pagbabago sa kahulugan batay sa gamit ng apat na yon. Nagbabago yung tunog dahil nagkakaroon ng hinto, nagbabago ang pahayag dahil nagkakaroon ng antala, ng haba, o diin sa pagbigkas. Wala itong tiyak na simbolong kumakatawan sa bawat tunog na nabanggit, subalit nakakapagpabago ito ng kahulugan. Halimbawa, sa salitang, hindi ako ang nagnakaw. Kung wala itong antala sa gitna ng pangungusap at ang mayroon lamang ay kabuuang paghinto sa hulihan ng pahayag, hindi ako nagnakaw, nangangahulugan na hindi niya ginawa ang kilos na sinasabi. Ngunit, kung pagkaraan ng unang salita ay mayroong antala o saglit na paghinto, bago pa ang tuldok sa hulihan at kabuang paghinto, mababago ito na hindi ako ang nagnakaw. Nagsasabi naman ang pahayag na ito na siya o inaamin niya ang pagsasagawa ng kilos na isinasaad sa pahayag. Nababago ng suprasegmental dahil nagkaroon ng antala o maaaring walang antala at nag-iiba ang kahulugan ng pangungusap. Pag sinabi naman nating morpolohiya, ito ay tumutuon sa pag-aaral ng wika na kung saan ito ay
nagbibigay tuon sa makaagham na pag-aaral kung paano binubuo ang mga salita. Meron tayong iba't ibang uri o pagkakategorya sa salita. Meron na tayong payak, may lapi, tambalan, inuulit. Yan. Ngayon, tinitingnan dito kung paano nagkakaroon ng pagbabago at ano dapat ang inilalakip sa pagbabago ng mga salita. Gaya na lamang ng paggamit ng iba't ibang panlapi. Diba? Meron tayong unlapi, gitlapi, hulapi. Okay. Magdadagdag ba tayo sa kabilaan o sa kabilaan at sa gitna ng salitang ugat? Doon natin maiuuri yung pagkakaiba-iba ng panlapi. Nagkakaroon din tayo ng pag-aangkop kung ano ang dapat o angkop na gamiting panlapi para sa salita para sa angkop na pagpapakahulugan na kakailanganin natin kung tayo ay bumubuo ng pangungusap. Ibig sabihin, kung ang salita ay pang nagdaan na, kung ang salitang takbo ay gagawin natin pang nagdaan, pwede nating dagdagan ng gitlaping Kung ito ay salitang mangyayari pa lamang, pwede nating ulitin ang unang pantig. Nagbabago ang pagkakabuo ng isang salita o kayarian ng salita na inaangkop natin batay sa pangangailangan din ng pagtitiyak ng kahulugan para sa bubuuing salita. Pagdating naman sa ikatlong lawak ng kakayahang gramatikal o linguistic, ito yung syntaxis. Pag sinabi nating syntaxis, ito ay makaagham na pag-aaral ng pangungusap. Syntax sa larangan ng linguistics o linguistika. Sa karaniwang pagpapahayag, ito yung tinatawag nating pangungusap. Syntaxis, pag-aaral ng pangungusap. Dito, pinag-aaralan natin kung paano ang pagbubuo o ang istruktura kayarian ng pangungusap. Meron tayong iba't ibang tuntunin sa pagbuo ng pangungusap. At bawat wika ay may kanya-kanyang katangian kung paano binubuo o ano ang istruktura ng pangungusap. Katulad na lamang sa Filipino, ang isang katangian ng wikang Filipino, ang karaniwan natin na paraan ng pagpapahayag pag bumubuo tayo ng pangungusap na pasalita, karaniwang ayos ay nauuna ang panaguri bago ang simuno. At di karaniwang ayos kapag nauuna ang simuno bago ang panaguri. Isang tiyak na katangian yan ng wikang Filipino, na kabaligtaran naman para sa wikang Ingles kung ating ihahalin tulad. Sa wikang Ingles, ang kanilang syntax, ang karaniwang ayos ay nauuna ang simuno bago ang panaguri. The boy is walking. The girl is dancing. Una ang simuno bago ang panaguri. Ma'am, sa Pilipino ba hindi ganun? Hindi po. Kapag yung pinagpapahayag at nagpapahayag tayo araw-araw, ang pinakakaraniwan nating nabubuong pangungusap, lagi nauuna ang panaguri bago ang simuno. Haharap ka sa salamin, sasabihin mo, ang ganda ko ngayon. Ang ganda-ganda ko ngayon. Aalis na ako. Alis na ako, Nay. Baon ko, Nay. Lagi nating sinasabi kung ano yung gusto nating unang ipahayag bago nating tukuyin kung ano o sino yun. Kaya nauna ang panaguri bago ang simuno. Yun yung mas tinataglay na katangian ng ayos na pangusap ng wikang Filipino. Isang dahilan din, kaya't nagkakaroon tayo kumisan ng balakid sa pagbubuo ng pangusap gamit ang ibang wika dahil sanay tayo na una ang panaguri. Pero gaya nga sa Ingles, nauuna naman ang simuno. Gaya nga ng binabanggit, kapag syntax, inasaalang-alang natin ang tuntunin sa pagbubuo ng pangungusap at katangian ng wika din sa pagbubuo ng pangungusap. Bukod sa pagkakaroon ng karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap, meron din tayong iba't ibang pagkakategorya o pag-uuri-uri ng pangungusap. Kung sa larangan ng syntaxis ang ating pag-uusapan, meron tayong kayarian ng pangungusap batay sa layon nito. Ito ba sa kayarian, ito ba'y payak, tambalan, hugnayan, tayo ay langkapan, meron tayong idinadagdag bukod sa simuno at panaguri. Meron ba itong parirala? Meron ba itong mga sugnay? Ano ba ang sugnay na kasama nito? Sugnay na makapag-iisa o sugnay na di makapag-iisa? Yan ang ilan lamang sa napakarami pang talakayin kaugnay sa pag-aaral ng pangungusap. At ang pang-apat na lawak ng pag-aaral ng wika o kakayahang gramatikal ay pumapasok naman sa semantika. Pag sinabi nating semantika, ito ay nakatuon sa pagtalakay ng interpretasyon ng mga kahulugan ng mga morpema.
salita, parirala, at pangusap. Kabuuan na ang tinitingnan natin dito. Mula sa interpretasyon ng salita sa bawat salita at ugnayan nito sa pangusap at kabuuan sa buong sulatin, teksto o artikulo. Ano nga ba ang kabuuang konsepto o nilalaman ng isang pagpapahayag? Maging ang pagpapahayag man ay pasalita o maging pasulat. And dako tayo sa ilang karagdagang kaalaman kaugnay sa paksa ng ating talakayin. Meron dito mula sa ating batayang sanggunian, wala akong ibibigay, butas na ang bulsa ko. Ano ang kahulugan ng butas ang bulsa sa pahayag? Ang sagot ay A, walang pera. Hindi literal na ginamit ang pagpapakahulugan sa salitang butas kung ano ang pagkakagamit nito sa pahayag. Nagkakaroon tayo ng pagtingin at pagsusuri at binibigyan natin pakahulugan ang salitang butas batay sa kung paano ito ginamit sa pahayag. Ano ang ugnayan ng salitang butas sa iba pang mga salitang kasama nito sa ibang pahayag? Kaya't nagkaroon tayo ng interpretasyon na ang ibig sabihin na ito ay walang pera. Ano ba? Makikita natin. Ano nga bang ugnayan? Sinabi doon, butas. Ang alin daw? Ang bulsa. Kaya walang ibibigay. Nangangahulugan na ito ay hindi literal na ang ibig sabihin ay may sira ang bulsa. Ganon din sa pag-aaral ng wika, tinitignan natin ito hindi lamang sa literal na aspeto. Tinitignan nga natin ito yung pang-apat na lawak, semantikal. At ganon din sa syntactical, ano ang ugnayan nito sa kapwa nito kasamang mga salita. Sa ikalawa, ang babae ay malalisa soberano ang itsura. Ano ang ipinapahayag na malalisa soberano? Kung titingnan natin, ma'am, dun sa paggamit ng panlaping mala, ito ay nagpapakita na nagsasabi o ito ay nagpapahayag na dinagdagan ito ng panlaping mala para sabihin kamuka o kaya ay kahawig, kaparis ng itsura. Okay. Nagdagdag tayo ng panlapi, ulitin ko, para sa kayarian ng salita o morpolohiya. Nagdagdag ng panlaping mala upang tiyakin ang gamit ng pangalan o ng pantanging ngalan ni Lisa Soberano. Naging ito ay ginamit na salita bilang paglalarawan. Okay. Sa kasunod naman, alin sa mga sumusunod ang nangangahulugan na pagkain ng tao? Okay. Apat ang pagpipilian. Puto, kuto, luto, o kaya puto. Sa bawat salita, pag naiba ang pagbigkas, ang haba at diin, kung titignan natin yung ponemang suprasegmental, maaaring mabago ang pagpapakahulugan. Gaya ng paraan ng pagbigkas ko kanina, ito ba ay luto o luto? Alin man sa dalawa, sa haba o diin ng pagbigkas, luto o luto, hindi pa rin tumutukoy sa mismong pagkain. Sa isa naman, kuto. Wala namang ibang haba at diin ang pagbigkas ng salitang kuto. Ma'am, hindi ito ang konsepto na may kinalaman sa pagkain. At yung isa po, buto. Maragsa ang mabilis, ang bigkas at may diin. Hindi rin po ito tumutukoy sa pagkain. Hindi tulad ng puto. Eksakto, ma'am, na ang inilalarawan ng salita ay ang isang tiyak na pagkain. Yan. Sa ika-apat na bilang, tingnan naman natin, bumalik ang mag-aaral sa loob ng classroom. Alin ang paksa sa pangungusap? Ulitin natin. Bumalik ang mag-aaral sa loob ng classroom. Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Ang mag-aaral. Ano ang sabi tungkol sa mag-aaral? Ano ang ginawa ng mag-aaral? Bumalik sa classroom. Nangangahulugan na ang paksa o ang simuno ng pangungusap natin ay ang mag-aaral. Mahusay. At para sa huling bilang, makulit ang anak, kaya napilitan din ang nanay na isama ang bata. Paliwanag ni ate. Kung tama ang din sa dialogo, isulat ang letra nito at sa pagpipilian. Kung mali, alin ang wastong sagot? Tama ba ang pagkakagamit ng din? Ang tamang sagot ay
daw. Napilitan daw. Ang paggamit ng din, rin, daw at raw ay batay sa wastong gamit. Ang pagtingin dito ay sa sinusundang letra bago ilagay ang din at ang daw o rin at raw. Meron tayong chart ng punto at paraan ng artikulasyon kung saan natin matatagpuan kung alin ang mas pinakamalapit para sa R, sa rin at raw, at D para sa din at daw. Hanggang yan po ang ating talakayin kaugnay sa kakayahang linguistiko. Nawa po ay naunawaan ang ating talakay dito sa Filipino. Tara, usap tayo.